PhilHealth ay sisiguraduhing magagawa po ito ng PhilHealth. Nagtitiwala po kami sa desisyon ng Kongreso ayon na rin sa Bicameral Conference Committee dahil nakita nga po namin ang balanse na meron pong 150 billion na surplus na maaari naman pong pagkunan nung hindi binigay na subsidiya. At meron naman pong pagkakataon sa taong 2025 para magpakitang gilas ang PhilHealth, mag-deliver ng kanilang mga benepisyo at baka sakaling payagan na po ng mahal na Kongreso na bigyan ng supplemental budget kung mamarapatin. Samantala, patuloy naman po ang pagbigay serbisyo ng Department of Health sa mga ospital nito, 87 na ospital nationwide, pati na rin sa 41 bagong urgent care and ambulatory service centers para sa primary care. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Meron po bang representative ang DBM? Yes, Mr. Chair. Yes. Would you like to give your opening statement, Mr. Rolando Toledo? Yeah. Good afternoon, Mr. Chair. We don't have a prepared statement, opening statement, but we're here in attendance to provide answers to any clarification that will be asked to the DBM, Mr. Chair. So thank you very much. Thank you. How about representative from Department of Finance? Would you like to, do you have any opening statement? None, Mr. Chair. Wala. Okay. We will now proceed to the interpolation. The first to interpolate, the Honorable Raul Manuel. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon. Pati rin po sa ating mga resource persons for this briefing. Mr. Chair, narinig natin mula dun sa sinabi po ng mga kinatawan ng PhilHealth tsaka ng DOH na merong 150 billion pesos na surplus, meron ding 280 billion pesos na reserve fund. Ang malaking tanong dito para sa ating mga kababayan, Mr. Chair, sa mga panahon na sinasabing hindi kayang i-cover yung lahat ng mga medical expenses na ating mga kababayan, ay meron palang ganitong napakalaking pera, billion, hundreds of billions, Mr. Chair, na nakaimbak lamang. Kaya yung mga tanong ko, Mr. Chair, would dwell on paano ba nag-arise na may ganitong kalaking surplus at reserve fund ang PhilHealth sa mga panahon na kinakailangan na ating mga kababayan ng urgent and accessible na mga healthcare services. Mr. Chair, actually, bago pa man mag-propose po na maglaan ng zero state subsidy for PhilHealth. In fact, hindi ito yung first time na nagamit bilang dahilan yung malaking surplus and reserve fund ng PhilHealth para hindi ito i-allow na mag-operate through sufficient funds coming from the government. In fact, if we recall, meron ding 90 billion pesos, Mr. Chair, na ni-revert yung PhilHealth back to the Treasury. So this is actually not the first time na may ganitong instance na ang pinagbabatayan din ay yung hundreds of billions na meron yung PhilHealth. So Mr. Chair, nais kong matanong kasi yung nasa website po ng PhilHealth ay financial statement, yung pinaka-latest ay as of June 30, 2024. So Mr. Chair, I will address my questions po sa representative ng PhilHealth. Nakalagay po sa financial statement, ito po ay yung statement of financial position as of June 30. Meron pong, di ba may ini-invest in time deposits ang PhilHealth as part of its assets? Tama po ba? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, as of June 30, 2024, ito ay nasa 99 billion pesos, 186 million, 90,980 pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, mari po bang maipaliwanag in simple terms, saan-saan po naka-invest itong tinatawag na investment in time deposits na umaabot ng
actually nearly 100 billion pesos. Thank you. Mr. Chair, the funds are evenly distributed, almost evenly distributed sa Land Bank po at saka sa DBP po. Almost 50-50 po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, aside dun sa investment in time deposits, meron ding investment securities at amortized cost. Tama po ba? Yes po. And as of June 30, 2024, ito ay nasa 389 billion pesos, or actually almost 390 billion pesos. Is the figure correct? As of June 30? Correct po. Broken down. To be more specific, Mr. Chair, 351 billion sa treasury bonds and 28.3 billion sa treasury bills po, Mr. Chair. At merong natitirang 10 billion na investment din? Sa corporate bonds po, Mr. Chair. Yes po. Sige. Mr. Chair, isa-isahin po natin yung investment in government bonds in layman's terms. Ano po yung ibig sabihin nun? Sige po. With your permission, Mr. Chair, para mas mabilis, I'll pass you on to my finance guy ng PhilHealth, no? Finance Vice President sa PhilHealth. Thank you very much, Mr. Chair. Yes, the chair would like to recognize Mr. Renato Limsiaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the corporate bonds of the corporation, as of June, we have 10.1 as mentioned. The breakdown of this one, Mr. Chair, are as follows. We have from the SM Prime Holdings, and we have Robinson's Land, and we have Development Bank of the Philippines, meaning to classification po ang pinapasukan ng corporate bonds natin. One properties and the other one ay ang banking, Mr. Chair. Over. So, Mr. Chair, ibig sabihin merong out of the almost 390 billion pesos, di nakahati ito sa treasury bills, government bonds, tsaka corporate bonds. In layman's terms, di ba pag sinabi po nating bonds, ibig sabihin nag-invest, form po siya ng pagpapautang. Tama po ba? Para mag-earn ng interest. Is that correct? Mr. Chair, when we talk about investment, Mr. Chair, this is the money that we invest to the particular corporation, Mr. Chair, particularly for the corporate bonds. The law provides, UHC law provides that not to exceed 10% of our investable fund will be put in a corporate bonds, Mr. Chair. But this 10.1, Mr. Chair, is barely 2% of the total investable fund, Mr. Chair. So, yung point natin, Mr. Chair, ibig sabihin yung PhilHealth, nag-invest siya, merong treasury bills. So, ibig sabihin, under din ito sa Bureau of Treasury. Tama po ba? Tapos, meron ding, again, government bonds. Tapos, under the corporate bonds, ibig sabihin yung PhilHealth, nag-invest siya sa SM Prime Holdings, may investment din siya sa Robinson's Land Corporation, tsaka sa Development Bank of the Philippines. Is that Mr. correct? Chair. Mr. Chair, if I can Yes, just add. Mr. Ledesma. Yes. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to add, honorable sir, that all of the investments of PhilHealth, it's very clear in the law that we are only allowed to invest in AAA corporate bonds, AAA bonds or better. So, I just wanted to assure this honorable body na lahat po ng linalagyan po namin ng pera are all AAA or better po. So, yung mga hindi masyadong kilalang kumpanya or hindi masyadong maganda yung rating po, hindi namin pwedeng pasukan po. So, the funds that we're investing are very safe po. Kasi lahat po yan AAA. Maraming salamat, Mr. Chair. Yeah, that's noted, Mr. Chair. Nonetheless, for the purposes of awareness sa ating mga kababayan, mahalagang alam nila saan talaga ini-invest na yung perang nandyan at ang nagmamanage ay ang PhilHealth. Next, Mr. Chair, kung doon naman sa liabilities, kasi ito ang pinag-uusapan natin kanina ay assets at doon natin nakumpirma na sa ganong mga iba't ibang investments nakalagak ang reserve fund ng PhilHealth. In terms of liabilities, kasi ito rin ay
nasisilip na ating mga kababayan at it seems to appear